God is able. From disability to possibility. Kumusta po mga kaagapay? Welcome po muli dito sa ating programang God is Able. Tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live ng 702 DCAS. Pati na rin po sa YouTube channel ng 702 DCAS. Ako po si Raquel Camolandong. At ako po si Peggy Lotto, ang God is Able ay member ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas at maaari niyo po kaming i-message sa mga numerong smart number 0999223565 at sa amin din pong globe number na 091629666620. Maaari din po kayong tumawag sa numero sa aming landline na 8654-3322 local 401. Magandang umaga, tanghali, gabi, saan man po kayong lugar sa Pilipinas, kayo po at ang God is Able ay bumabati po kami sa inyong lahat. Hello Ate Raquel. Hello Peggy, kumusta? Mabuti. Mabuti naman. Oo, sige po, pakilala muna natin ang God is Able kasi tayo po ay hindi natin sa programa dito sa Far East Broadcasting Company. Tayo po ay isang foundation, God is Able International Foundation, ang ating pong pangalan, at tatlo po sa major na ginagawa ng ating organisasyon. Ang una po ay yung family camp. Annual po itong ginagawa tuwing summer, tuwing May. Ito po ay pagsasama-sama ng mga persons with disability at ang kanilang mga pamilya, pati na po yung mga volunteers natin, mga advocates natin. Ito po yung pagkakataon na alam mo, tinatawag na safe space, no? Na walang judgment, masaya lang, natututo ng sabay-sabay. Marami pong mga na-accomplish ang Panginoon through the family camp, like healing, awareness, yan, nagkakaroon ng mga bagong circle of friends, yan. Marami po pong ina-accomplish ang Panginoon through the family camp. At bukod po dyan, meron kaming mga iba pang mga ginagawa katulad ng amin pong gift of mobility that every now and then we give it to different churches, our different church partners po, na ito po ay tinatawag namin gift of mobility sapagkat bakit po gift? Ito po ay nakukuha ng libre at ito po ay mapalad kami na ito ay nanggagaling pa sa Joni and Friends po, yung mga wheelchairs po ng God is Able, ano. Tapos, bakit po sa churches ginagawa ang pagbibigay? Sapagkat bukod po sa gusto namin makatulong, ay gusto po ng God is Able na maipamahagi ang salita ng Diyos at ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo. Yun po talaga yung aming ibig na mangyari. Kaya ito po ay sa mga churches ibinibigay. At bukod po dyan, marami pa tayong mga iba-iba pang mga ginagawa, Ate Raquel. Yung ating Building Lives Together, at ito po ay sa pamamagitan ng dalawang mukha. Ang una po ay yung tinatawag nating mga conferences. Nag-organize po ang God is Able ng mga conferences tungkol sa isang disability. At ang purpose po nun, magkaroon lang talaga ng awareness, makarinig ng mga testimonies tungkol sa klase na yan ng disability. At ang isa po ay yung ating course in partnership with the Asian Theological Seminary. Ilang sessions lang naman po ito, pero malaki po ang tulong para magkaroon talaga ng malalim na kaalaman at awareness tungkol sa disability. Ina-encourage po namin na kung meron pong may disability sa iyong pamilya or ikaw mismo ay merong disability at ikaw naman ay advocate ng may disability, sana ay mag-enroll ka dito para, alam mo yun, papasukin natin ang isang ministry na may alam. So, that's who we are. Marami pa rin po tayong mga ginagawa, pero yun lang naman talaga, Peggy, ang major things na ginagawa natin. Dahil po, di ba kanina nabanggit natin yung gift of mobility. So, sabi nga po sa mga churches to ginagawa, no? Yung guest po natin ngayon, isa siya sa mga church partner natin. At marami po siyang naitulong doon sa bandang Binangonan sa mga recipients. At dahil, bakit nga ba siya natin guest? Siya yung head pastor, and at the same time, eventually, he became a recipient himself. Kasi po, nagkaroon po siya, bukod po sa kanyang disability, meron po siyang scoliosis at siya po ay nagkaroon ng
stroke. Paano po siya gumaling? Malalaman po natin yan. At ito po ang ating partner sa bandang Binangonan, si Bishop na po siya ngayon, si Bishop Edward Atinio. Hello, Bishop. Yes, hello. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa chairman ng God is Able Foundation, si Sir Moises. At salamat din kay Ma'am Peggy. Isang karangalan na ako ay may imbitahan. At salamat kay Ate Raquel at saka kay Ate tama, At sa mga nakikinig sa ngayon, ako po'y bumabati sa inyo. Tunay nga po na ako po ay recipient po ng tulong na ibinigay ng God is Able Foundation. At member din ako sa Person with Disability. Pero ang totoo, mahabang panahon na ako na hindi ako nag-member sa PWD kung tawagin. Kasi ang feeling ko, normal ako eh. Bagamat meron akong scoliosis since I was born. So, now, thanking God, dahil ako po ay napabilang sa magsasalita, Ma'am Peggy, at kung ano po katanungan, malaya ko pong sasagutin sapagkat ako po ay masasabi ko, blines ako ng Lord. Ayun po. Ako, oo, salamat po. Na-mention na ni Peggy na kayo ay pinagaling ng Panginoon. Pero bago po natin yan puntahan, para mas excited, tingnan muna po natin yung inyong journey. Nung pinanganak po ba kayo, meron ng kondisyon? O wala pa naman, na-acquire lang? Sabi po ng mother ko ay since when I was born. Pero habang lumalaki ako, siyempre, very conscious na ako sa health ko. Nung elementary ako, sabi ng mother ko, anak, ipinanak kang ganyan. Tapos ang nakakatuwa pa nito, swerte daw. Sabi ng mga kapitbahay, tiya, swerte yung anak mo. So my mother has no time na patignan ako sa doktor at lumaki ako na ganito talaga. So, ano po ba yung ganito? Ano po yung ganyan? Ano po yung condition? Ako po may scoliosis. May scoliosis po ako. At talagang hindi po yung scoliosis na basta-basta. Pag nakita niyo ako in person, talaga ako, taglay ko yan. Ilang taon po yun? Nakikita na po ba kaagad yun? Kahit na maliit pa ang isang bata? Ilang taon po kayo? Bali po, nag-start po ito na naalala ko nung ang edad ko siguro mga 4 years, mga 5, 6 years old. Pero nung grade 1 ako, hindi pa naman masyado halata. Bagamat naririnig ko na may scoliosis ang anak mo, Conching. Nanay ko kasi Conching Yun. Pero nung ako yung elementary na, nakikita ko na sa salamin na talaga may scoliosis ako. Pag tumindig, tumayo, at hindi po madali. Hindi madali. Para dun sa wala pong idea kung ano itong scoliosis, ano po bang itsura? Bali po, yung spinal cord sa likod, dapat diretso yun Pero makikita mo, yung iba ay bandang kanan. Ako ay bandang kanan ako hinatak yung iba naman bandang kaliwa. Tapos meron ka makikita noon, bata ako, maliit lang yung muscle. Pero habang lumalaki rin. Tapos ang mahirap yung bang affected pati yung liig ko sa pagtayo. At saka isa pa, syempre pag tinanggal ko yung t-shirt ko, talagang kita. Ang hirap talaga. Ang hirap. Bishop Edward, if I may describe it po, para maging vivid, if you'll give me the permission to describe it po, kasi nakita ko na po, di ba kayo sa personal, daming beses na natin, naging magkaibigan na nga tayo. Po, yung para kasi, maybe because of the scoliosis, medyo hindi na po lumaki si Pastor Edward masyado. Di po ba? Yes, tama po ma'am. Tapos yung parang yung sa may likod niya po, parang na siya, yung nalagyan na ng laman.
May So, card. may curve na po. At kitang-kita Yes. po yun kasi yung parang in person po actually nakaganon po siya. Di po ba, Pastor Yes. Edward? Ganun po. Mm. Halata po talaga. Oh, saka piling-pili ang pwede kong isuot eh. Siyempre Mm. ngayon, nung ako po ay meron ng self-conscious, siyempre gusto ko lagi naka-polo, hindi na naka-t-shirt. Oo, para hindi bakat, ganun po. Opo, opo. At Dapat saka masuot. actually, ang suffering ko, grabe, not only in physical, but even in my emotional. Opo. Balikan ko lang po yung description ni Peggy. Sabi niya, maliit kayo. Does it mean na hindi na kayo nag-grow? Or nag-grow naman, kaya lang yun na nga, parang nakukubog na. Parang tama po ba yun? Yes, actually, sa totoo lang, ang lahi ng nanay ko, mga tiyuhin ko, 6-footer. Sa babae naman, mga 5'3", 5'4", 5'5". So ako, sa tingin ko, malakas yung blood ko sa mother side eh. Kung wala ko scoliosis, baka umabot ako na. Now, siguro umabot ako na mga 5'8" or else pwede 6-footer. Oo, pero dahil nga may scoliosis ako, ang height ko umabot lang ako ng dati 5'1" eh. Tapos habang tumatagal, naging 4'11" na lang. Ganun po yun. Nakwento po ba sa inyo kung bakit nagka-scoliosis? Or siguro, malaman na lang po ng ating mga listeners and viewers kung ano ang cause ng scoliosis. Ang cause, ang mother ko wala naman siyang nasasabi sa akin kung anong cause eh. Basta laging sinasabi niya, inalagaan naman ako. Wala naman siya ininom. So, nung lumabas ako, nakita na lang na ganun ako. Kaya ang hirap i-trace yung cause eh. Hindi naman nasabi na napitawan ka o ano naman nangyari sa'yo. Oh. Yun. Baka si Peggy, meron siyang information sa tagal niya sa disability ministry. Opo. Peggy. Kasi po yung kasi Oo. parang 'di ba Pastor Edward, bukod sa parang scoliosis siya, parang ang lumalabas kasi nagkaka-hunch yung back. Di po pa, parang ganun yung sa kanya, yung parang nagkaroon ng hunch, pero hindi siya kuba. Hindi po siya ganun. Parang diretso siya, pero meron pong laman yung likod niya. Di ba po, Pastor Edward? Ganun po yung condition niya. Tapos maliit lang siya. Mas malaki nga kay Pastor Edward eh. Mas matangkad ako sa kanya pag magkasama kami. Pero yun Okay. nga. Alam mo, Peggy, bakit ba nagkaka-scoliosis? Acquired ba yun? Or pwede siyang inborn? Minsan po, siya, namana. Or minsan naman po, for example, normally po kapag ikaw yung mga ballet dancer, normally nagkakaroon ng ganun, eventually nadidevelop yung ganun nila. Pero most of the time po, it's parang, namana, meron sa pamilya nyo na merong nagkaganon. Ayun. Grabe. Salamat ha, Peggy. Kasi magandang naiintindihan ng ating mga listeners and viewers. Para napipicture out, nai-imagine kung anong itsura. Yan, Bishop Edward, na-mention nyo kanina, hindi lang physical yung pain. Masakit po ba ang merong scoliosis? Totoo po. Siyempre, no, ako po ay nagkakaroon na ng sabihin natin yung na-enlighten na ako, lumalaki na. Siyempre, nung bata, hindi mo pa napapansin. Nung lumalaki na ako, number one na nakita ko sa sarili ko, naiba ka eh. Naiba ka sa mga bata, no? Lalo na nung high school, ganun din. Tapos yung salitang bully, since when I was young, up to high school, up to college, sa totoo lang, kahit pastor na ako eh, hindi ako makapaniwala na may pastor din ng bubuli. Grabe yung bully. Sorry sa mga pastor kung meron. Kaya minsan nagsalita ako sa school namin, nung maliit ako, nung binata ako, nung wala pa ako kay Lord, no, nabuhay na ako sa kabubuli. Sabi ko in the front of the many pastor, pati ba naman kayo mga pastor? Kapatid ko pa naman kayo, binubuli nyo rin ako, narinig ko yan. Please call me in my name, not in my kapansanan. Lagot kayo kay Jesus.
ako sa Oo kanila. nga naman po talaga kasi kahit naman Oo. po kahit biro kasi 'di ba syempre that's why we have a name so that people will call us by name kasi mahirap naman tawagin na oy Pilay halika dito 'di ba yung mga ganun that's already pambubuli kasi yung kapansanan mo ang binabanggit. Tama naman po yun. Pero Pastor Edward, gaano po kalalim yung emosyon, yung emotional na pain na naranasan nyo? Kasi sabi niyo po simula elementary kayo hanggang yung at kailan po kayo nagkaroon ng total healing from that? Actually, elementary ako. Kaya nga, nung elementary ako, siguro yung motivation sa akin na, sige, binubuli nyo ako, kailangan strong ako. Kaya natuto ako talaga, mag, natututo akong magbuo ng barkada ko, kinaibigan ko. Once nabulihin ako, sige, meron akong kasama. Dumating ako sa puntong ganun. Oo, lalo na nung high school. Oo. So, ang ibig sabihin, meron naman po kayong mga ah, group of friends na talagang tinanggap kayo. Yes, Sa oo. Oo. Oo, Saka salamat po. Mm. isa pa, ang nakapagpapalakas sa akin, gwapo raw ako. Kaya sinasabi ko, may scoliosis nga ako, gwapo naman ako. Sige nga, sino bang perfect sa atin? Maganda si So, wifey. yun yung aking kaaliwan. Hindi naman sa binubuhat ko yung bangko, ano? Maganda po wife niya. Oo. Pero Oh, nung time na yon, ang dami ko ng katanungan sa Diyos, sa magulang ko, sa sarili ko, pati yung mga pangarap ko. Siyempre, nandun na yung discrimination eh. Mm-mm. Oo. ano po ang hindi kayang gawin ng isang may scoliosis? Sa akin po ay nakita ko sa sarili ko, first of all, yung may invitation sa akin. For example, meron pong tinatawag na kailangan mag-score. Diba sa probinsya, uso yung piyesta, maghahanap ng gwapo, maganda. Kinukuha kong escort. Hindi alam na ako may scoliosis. Pero sa sarili ko, dinidiscourage ko kaagad. Hindi pwede. Bagamat sabi sa akin, magpolo ka lang, tumayo ka lang, maglakad ka. Okay ka na eh. So, yung ba mga ganun. Pangalawa, yung pangarap ko after my graduation in high school, sinulatan ako ng US sa Amerika. Scholar ako ng US Navy. So sabi ko, akin na ito. Pagkakataon ko na ito, hindi ako hindi ako, para sa akin nandun agad yung diniscourage ko na sarili ko. Tapos sabi ng kapatid ko, dapat sa akin yan bakit sa'yo pa? So yung mga ganun ba? Tapos siyempre high school ako noon, naghahanap ng mga artista. Kinukuha din akong artista noon. Hindi ako pwede kasi alam ko may scoliosis ako eh. Yung ba ang daming dumating na pinalagpas ko because of my disability. So nangyari lahat yun sa akin. So, Pero artista pala kayo. artistahin. Artista. Pero kung titingnan mo, parang merong favor, pero inaayawan mo, no? Pero Yeah. may katanong ako, kasi sabi mo, yung mami mo, na parang hindi ka na pina-check up, di ba? Parang ang feeling niya kasi swerte, di ba? Pero habang lumalaki ka po, was there a time po ba na nagalit ka sa kanya o sinabi mo sa kanya na alam mo nagagalit ako sa'yo kasi hindi mo man lang ako pinatingnan para man lang sana na na correct kasi merong correction for scoliosis di ba binibrace yan masakit nga po yung braces yan pero merong correction at pwede rin siyang maoperahan yung iba nagpapa-operahan pero ikaw po dahil hindi pina-check up dahil feeling swerte so ano po yung ginawa mo na parang did you tell your mom na masakit sa'yo, nasaktan ka na hindi ka po napa-check up? Mm. So sa totoo lang, no choice talaga kundi tanggapin ko na lang eh. Tanggapin ko na lang eh. Kasi first of all, nung nakakaisip na ako, siyempre pag mag-undergo ako ng medication, alam ko na rin eh. Una, mahal ang physical therapy. Pangalawa, sabi nga nung contact ko noon, kakilala namin, go to Japan if you have money. So I mean,
maraming mga nagsasabing okay, negative, tapos hindi pa nakakatiyak pag ginalaw ito kung mabubuhay ba ako na makakapaglakad o the same. So, ako tinanggap ko na lang, lalo na nung ako ay na kay Kristo na. Yun na nagbigay sa akin ng pag-asa talaga. So, sa totoo lang, sabi ko, Lord, pinupil mo rin yung pangarap ko. Hindi man ako naging artista, na-interview naman ako sa 700 Club noon. Na-extra din ako. So, thanking God, hindi man ako naging US Navy, na-commission naman ako sa Manila Yacht Club. Alam nyo, ang ranko ko doon, nabigyan ako ng, ako doon kay Real Admiral Villanueva noong time niya, nabigyan ako ng first star, captain, and then yung first star, binibigay na sa akin. Kaya sabi ko, thanking God, na-fulfill din. Hindi man ako naging US Navy, naging auxiliary naman ako at napakataas pang rank ko, naging deputy commander ako doon since 2007 to 2011. So, pinulpil ng Lord yun. Pagkatapos sabi pa ng kapatid ko noon, maliit ka, meron kang kapansanan, hindi ka mapag-asawa. O kaya mag-asawa ka, pandak din. Alam niyo yung ginawa ng Lord, binaliktad yun. Binigyan ako ng asawa na matangkad sa akin at saka maganda pa. Pagkatapos, yung anak ko, ang laki-laki niya, 5'11 ang height, guwapo rin. Saka yung anak kong babae, siguro pag nakita nyo kayo magsasabi, napaka-bless, napakaganda rin niya. So, pinulpil ng Lord lahat yun sa akin. So, yeah. Kumusta po yung pag-aaral nyo? Dire-diretso po ba o nagkaroon kayo ng mga challenges along the way? sa pag-aaral ko po, talaga po nangyari din sa akin yun dahil sa kabubuli sa akin, nagawa ko, kagaya no, nag-aaral ako sa Quezon City High School noon, nung high school ako. Dahil sa bully, lumipat ako sa Caloocan High. Umabot ako sa mga ganoon. Napapaaway ako sa campus. Dahil ayaw kong apihin ako, ayaw kong laitin ako. Kasi tinuruan din ako ng tatay ko noon, huwag kang paapi. Kaya mo yan. Kaya ganun po nangyari. Pero nakaraan na yon. Nakatapos kayo? Bali po, actually, thanking God, natapos ako sa Lord Jesus Christ Seminary. Tapos nagtuloy din ako sa Bethel Bible College. Tapos sa sister school nila dito sa AGSOM, Assemblies of God School of Ministry, ng ministerial course. Tapos nagpatuloy ako sa Andrew Theological Seminary. Thanking God, natapos din ako ng MDiv doon. No? Okay na ba ikwento ko yun? Para nakakaya. Pagkatapos, 3 times din ako nabigyan ng honoris causa, Doctor of Educational Management, Doctor of Philosophy of Educational Management, Doctor of Philosophy in Humanities, Doctor of Philosophy in Ecclesiastical Law, at connected dito sa international academic learning. So, yun po ang aking educational background. Pagkatapos nag-modular din ako sa college, continuous. So, thanking God, nakakayaman sabihin, kasi hindi ko deserve tingin ko sa sarili ko Kasi the more na tinuturuan ka ng Lord, may achievement, the more na nagpapaka-humble. Doon ako tinuruan ng Lord, dahil sabi nga, kung saan ka mahina, doon ka palalakasin. Kaya buhay ko na po yun. So, sa ministry naman, more than 40 years na ako in ministry. So, thanking God, pinagkatiwalaan din ako ng Lord ng iba't ibang lugar na simbahan na. So yun po, baka ma-over na ako sabihin nyo na. Over sa achievement. Napakadami mo pong natapos. Para ito po, moving forward, kasi recently, para pong nagulat ako, kasi sabi niyo po yung parang, Peggy, pwede ba akong maka-avail ng wheelchair? Nagulat ako na kayo yung a-avail, kasi syempre, kilala ko po kayo di ba? Tapos nag-send po kasi siya noon. I think this was during, how many years ago, Pastor, Edward, nung naging recipient ka nung wheelchair?
Yes, actually, first na nakaabil ako ng wheelchair dyan, yung nanay ko noon hindi na makalakad. Mm-mm. So, thanking God, talaga inaksyon ng kaagad ng God's Able Foundation. Pagkatapos, yung mga tao na lumapit sa atin sa church, after vision casting, no, nakapagbigay ulit ng chair dito sa church, sa mga may mga kapansanan, hindi makalakad, Mm-mm. hindi makatayo. So, nakita ko talaga napakalaking halaga yun. Lalo na sa akin nung nagkasakit ako, ikaw kagad ang naalaala ko, Ma'am Becky, I need walker, Bakit po ako please. naalala? So, I need Dahil, walker. hindi, pero nagulat po ako nung kasi sobrang nung time po na yun nanghihina si Pastor. Tapos sinend niya po sa akin yung picture tsaka yung video. Nagulat ako Yes. talaga na nagka-stroke po siya. And then, so every day, parang siguro sinisenya po sa akin kung paano siya nakaka-recover. Pero naiisip ko na parang nung una kong nakita actually, mahirap din talaga yun, no, kapag kayong, minsan kalaban mo talaga yun. Nung una ko po siya nakita, sabi ko, naku, si Pastor, Edward, parang ano ba to, ba't parang latang-lata na. Kasi nakita ko po siya na, despite of him having yung scoliosis nga po, malakas siya. Tapos Mm. ayun, nung nakita ko po siya na stroke. So, ikwento mo po sa amin, paano po yung journey ng pagiging, paano ka po gumaling? Kasi napakabilis po nung journey na yun. Okay. Ayan po, no. So, actually, nagkasakit ako talaga ng matindi. Ito po nga nakaraan year 2023. Natatandaan ko noon, September 9. September 8, 9, yan. So, ganito po yun. Na-stroke po ako na biglaan lang ho yun. So, hindi ko akalain na umabot ako sa ganon. Yung pagka-stroke ko ay hindi po basta-basta. Alam ko, kamatayan na naghihintay sa akin. Kasi 3 appointment ko noon galing ako ng school na doon ako spiritual advisor. Galing pa ako ng barangay. Galing pa ako sa Office of the Mayor noon, mga time na yun, hindi ako nagkakamali. Pagdating ko sa church, nagpapagawa pa ako, mga 5 ng hapon, basta namanhid lang yung paa ko, akala ko lang simpleng pagkamanhid lang, hanggang sa ako'y nabuwal na, nagdilim ng paningin ko, pagkatapos sabi sa akin na stroke si Bishop, si Pastor. So dinala ako ngayon sa ospital na pinakamalapit. Sabi ng doktor na naroon, naku, delikado ang lagay ni Pastor. Nakita sa akin yung mukha ko. Sabi sa akin kaagad, dalhin sa malaking ospital, magpa-CT scan. So dinala ko from Angono Hospital, General Hospital, no, nagpa-CT scan ako sa Lakeview Private Hospital. Nung nakuha yung result, kahit yung result na makita lang. So binalik ko dito sa Angono Rizal. Nung tinignan po, sabi sa akin, 3 ugat ang bleeding sa kanyang brain. Delikado na siya. 1 hour na lang ilalagay nito, dalhin na sa malaking ospital yung ICU. So, nung time na yon, nag-pray ako ng matindi kay Lord, talaga umiyak ako. No? Nandun yung paghingi ko ng mercy sa kanya. Dinala ko from Angono, from Lakeview, dinala ako sa Antipolo Hospital. So sabi sa akin, wala kaming ICU dito. So ngayon no choice kundi dalhin ako sa Quirino Memorial Medical Hospital kasi government yun para makatipid at malaki yun. Pagdating naman doon, 30 ang nakapila. So sabi ko, Lord, Panginoon, niligtas mo ako hanggang sa no choice na. Dinala ako sa World City Medical Center, private na, kahit walang budget. Pagdating ko doon, thanking God, siyempre, acute brain bleeding
So sabi ng doktor, tinignan ako, ang dami. Pagkatapos, sabi sa akin, mabuti hindi ako nakumatos. So tinignan ako. So preparation, ICU na. Pero yung prayer ko, sabi ko, Lord, yung mind ko, wag mong alisin. Help me, save me, rescue me, heal me, Lord. Pagkatapos, nakita ko yung preparation, nagsasalita ako kahit acute brain bleeding, hemorrhage. Tapos, sabi ko, Doc, hindi ako sa ICU. Jesus is here. Sabi ko. Tapos nagsalita pa ako, Doc, I know you are doctor by profession, but my doctor of all doctor is Jesus. So, dadali na talaga sa ICU, ilalagay na yung aparatos. No, lahat ilalagay na. Pero sabi ko, Doc, no, mabubuhay ako. Believe it, Jesus is here. So yung doktor, no choice, kundi inobserbahan pa rin ako sa emergency. Pagkatapos sabi sa akin, sige nga, itaas mo nga yung paa mo. Alam niyo, tinas ko pa ako, pero hindi ko maitaas. Sabi ko, in Jesus' name, naitaas ko. Yung kamay mo, igalaw mo yung kaliwa, affected na. Patay na yung kalahati, naitaas ko in Jesus' name. Lahat ng pwedeng gawin para tignan kung okay ako, nagawa ko. So, nagulat sila, tapos di ko namamalayan sa sarili ko, nagtetestify na ako about Jesus. Pagkatapos, madaling araw na, doon ako dinala na sa kwarto na private room, hindi sa ICU. So, ano po ang miracle na ginawa ng Lord sa akin? Una, acute brain bleeding, sasabog na ang utak ko. Pangalawa, hindi ako nakomatos. Presence of mind, rescue ako ng Lord. Pangatlo, hindi ako naoperahan. Pagkatapos nung nasa kwarto na ako, sabi ng Lord sa akin, Jeremiah 31 verse 17, nabasa ko sa dingding na nakalagay doon, no? Sinulat ko pa nga yung word na yun eh. Sabi ng Lord sa akin, for I will restore your health. Sabi niya, your wounds, says the Lord, because they called you. No? So itong word na ito ay nagrema sa aking heart. So dumating yung point na sabi ko, Lord, kung mamamatay na ako, heaven na ha. Pagkatapos sabi ko, Lord, pero kung bubuhayin niyo ako, ayaw ko, Lord, na ako'y inutil na hindi na magsalita. Gusto kong magamit mo pa rin ako. Pero alam niyo yung miracle na ginawa ng Lord, no? Talaga, ang ulo ko parang puputok na, hindi ako makakain, hindi ako makainom, nilagyan ako ng NGT, pero sabi ko, wag mo ilagay, Doc, please. Inilagay pa rin, kinabukasan, tinanggal. Pagkatapos nung ako ay nandun pa rin sa ospital, non-stop prayer ang nangyari. Kasi sabi ko, kung mamamatay ako, at least mahalaga. Meron na akong cleansing of soul, pupunta na ako sa langit. Pagkatapos 2 days, sabi nung doktor, Mrs., magpa-check up na kayo sa asawa ko. Siyempre, affected na din ang emosyon niya. So ako'y nagpe-pray kami. And the following day, ika 3 days na, sabi ko, alika, pumunta ka na sa billing section, pa-compute mo kung how much yung babayaran natin. Umabot na ng 200,000. So sabi ko, labas na tayo. Kasi ang tinitignan ko yung billing eh. Pero sabi ko kay Lord, Lord, binuhay mo ako, hindi ako namatay. Sabi ko, Lord, lingkod mo ako. Nangaral ako, nagpray ako sa may sakit, ang daming gumaling. Ako naman, Panginoon, ang tignan mo, ako naman kahabagan mo. Ako naman ang pagalingin mo. I show your mercy to me. Lord, I want to experience your touch, your miracle power. So ang Lord, alam ko nandun. And then sabi ko sa misis ko, pababayaran ko kay Lord yung bill ng hospital. Halika, pray tayo. Kasi pera lang namin noong time na yun, for 50,000 lang eh. Down payment lang yun eh. Tapos naglambing ako kay Lord. Sabi ko, Lord, we don't have any money na pambayad. Gusto ko nang lumabas, please. Kasi sa 13, pinasok ako. September 9, nandun ako. 10 ako. 9 ako na-accommodate. Pagkatapos 13, birthday ko na. September 13. Sabi ko, Lord Jesus, gusto ko, lalabas ako dahil birthday ko na. And then, Lord, pwede ba maglambing? Lord, pwede ba pakibayaran mo na yung bill ko?
Alam nyo, amazing. Nung ako'y nag-pray na mga kapatid, open ang aking cellphone, non-stop na ang pumasok mga message. Tinatanong ko ano nangyari, tinanong ang aking bank account, tinanong ang GCash number ko. So sabi ng misis ko, thanking God, kumilos ang Lord. Yung nalikom lahat, more than 200,000. So, kinabukasan, lumabas kami. Kasi sabi ko kay Lord, Lord, sabi ko sa kanya, 3 days lang ako sa ospital. Kasi nung ikaw namatay at nabuhay na maguli, after 3 days, there is miracle. I just want to experience your power, your glory, anointing. Nabumuhay sa iyo sa kamatayan, siya din ang bubuhay sa katawan ko. Lalabas ako, Panginoon, sa bahay ako. Hindi mo ako inayaan na mamatay. Ibig sabihin buhay ako, maglilingkod pa rin ako sa iyo. So in short, thanking God, nakalabas kami. Pero nung inilabas ako, ano tsura ko? Sinakay pa rin ako sa ambulansya, isinakay ako yung pang-rescue ng plastic, no? Gulay pa rin ako. Gulay talaga, patay ang kalahating katawan ko. Pero sabi ko, kung mamamatay ako sa bahay na lang. Pero hindi, bubuhayin ako ng Lord eh. Ayun yung aking faith. At alam niyo, nung nasa bahay ako, hindi pa rin ako makain, hindi ako makainom. Inahatak lang yung kumot para makilos ako, nakapampers. Pero thanking God, grabe ang himala ng Diyos. At alam nyo, and the following day, siguro 3 days after, pwede ko na ikwento, baka yung oras ko makuha. 3 days after, ito na, may something miracle will happen in my house. Hindi na ako natutulog madaling araw, 1:30 siguro. The following day, nagliwanag bigla yung pintuan namin. May naglalakad. Tapos palapit nung una liwanag, nung malapit na nasa pintuan ko, nasa kwarto, nag-form of man at puting-puti mula sa balikat hanggang sa lampas tuhod. Ang buhok niya makintab na parang gold. Di ko nakita ang muka. Lumapit at nagliwanag ng gusto nung nasa pintuan na ng silid namin. Pagkatapos tumayo sa gilid ng kama, siyempre ang aking nasabi, Lord, ikaw ba yan? Ikaw ba yan? Tapos alam ko siya yon, umiyak ako. Pagkatapos di ko nakita mukha, bigla nagsalita sa paanan ko, nandoon sa kama. Sabi sa akin yung word na yun, natatandaan ko, my son Edward, sabi niya, I will heal you. I will remove all your pain. I will restore you. So umiyak ako, yes Lord, yes Lord. Pagkatapos, umakbang pa na isa. Pagkatapos medyo ginilit niya yung kanyang ulo. Ikinabig niya ng kanan. Split second, natanaw ko lang yung mata na pinagalong kulay asul at green. Pagkatapos liwanag ulit. Nagsalita na naman. Sabi sa akin, make Jesus happy in your life. Sabi ko, yes Lord, umiyak ako. Yes Lord, napakabuti mo. Pagkatapos sabi sa akin, go back to ministry and testify about me. Kaya sabi ko, yes Lord, maglilingkod ako sa iyo. Magte-testify ako sa iyo. Pagkatapos, ito yung huli niyang sinabi, rise up and walk. Nung sinabi niyang rise up and walk, yung gulay, hindi makagalaw, hindi makadunok ng tubig, mata lang gumagalaw. Biglang lumakas ang katawan ko, pumangon ako, madaling araw. Naiunat ko yung paa ko sa sahig, tumayo ako, naglakad ako. Kaya mula nung gabing yun, kinaumagaan, hindi na ako gumamit ng pampers. Nakapunta na ako ng CR, dito na ako sa table, dining table kumakain, back to normal. Ayun po nangyari sa akin. Napakabuti ang Panginoon. At pinulpil ng Lord lahat yun, siguro 1 month after the miracle, the power, nakabalik na ako sa church. At sabi ko, Lord, sinabi mo, pinagaling mo na ako. Gagamitin ko pa ba itong tungkod? Desisyon ko na lang magtungkod. Pero ang wheelchair, hindi ko na nagamit, ang walker halos. Ganun nangyari. At ito ako ngayon, back to normal.
Hindi ko man tinatanggap lahat ng engagement ko, pero good news, nakarating na ako sa Palicagayan para bumisita sa local na church doon. So thanking God, grabe ang milagro ng Diyos sa akin. So ngayon po, wala kayong ginagamit ng mga walking devices? Ano Kahit po? wala po kayong ginagamit na wheelchair, na cane, or whatever na Bali po tulong nangyari po, ang wheelchair nung time na yon, hindi ko na nagamit yung wheelchair. Tumayo na ako. Yung walker, hindi ko na rin nagamit. Ngayon po, ang ginagamit ko na lang, pang-alalay ito na lang po, pag naglalakad. Yun po. At itong testimony ko sa inyo, 2023 ito. Pero almost 1 month na ako nakaranas na nasa kama, hindi gumagalaw. At naiwanan ko ang wheelchair lahat. Walker na iwanan ko. Nakainom ng tubig. Yung memory ko, nakakapag-preach, nakakapag-meditate, nakakapagsulat. Everything. Ayun lang, medyo napapagod, dahan-dahan. Pagkatapos sinumpong pa ako ng scoliosis ko, grabe. Yung scoliosis ko, inahabol ko hininga ko. Kaya sabi ng Lord, I will remove all your pain. So ngayon, na-overcome ko na lahat yun. Ayun po ang lagay ko ngayon, bagamat I need pa rin kumonsulta, bumisita sa doktor. Opo. Grabe, Peggy, narinig mo na ba yung kwento niya, Peggy? Actually, first time ko to narinig. Kasi nung dati po na sinabi niyang pinagaling siya ng Panginoon. Kasi lagi niya po akong tinatawagan para yung etos nun po, parang hindi niya masyado sa akin na kwento. So, naalala ko po siya na parang, kasi Pastor Edward nga pala became a vessel of supernatural healing. Kasi po nakita ko nga siya na parang gulay. So, tapos yung parang gano'n na nagpapa-pray. Pero alam niyo po, talaga only God can talaga. Kasi sa totoo lang, napakahirap para sa isang bedridden, na mako-consider mo pagka-in coma ka kasi bedridden yan eh. Pag nagpina-pampers ka, so you've got nothing to do, no? You cannot do anything talaga. Pero but then, si God yun eh. No, the Oo. encounter was very clear, no? At sa inyo ginawa yun, no? Very Mm. personal yun Mm. sa inyo. Ano po? So, kasi meron kayong sinabi sa Lord na pagalingin mo lang ako, maglilingkod ako sa inyo. Ngayon po, ano po ba ang nagbago sa paglilingkod nyo noon at ngayon after na nangyari po yon? May Malaki pagkakaiba po, po ba? bago. Oo. Malaki po kasi po, every time na ako ngayon ay mag-preach, yung bang encounter namin dalawa, yung laging nakikita ko na kahit ngayon nagsasalita ako sa inyo, this is the fulfillment doon sa sinalita niya, go back to ministry. Sinabi pa niya sa akin, go back to ministry and testify about me. Yun yung word na sinalita niya bago nag-disappear. Ayun po. Kaya ang kaibahan ngayon, siyempre iba na, kumbaga yung spiritual, nag-level up. Masabi ko nag-level up. Kasi alam ko na kung anumang oras na kunin ako ng Lord, feel ko sa sarili ko, by His glory and grace, nandun po, alam ko ang pupuntahan ko, at alam ko ang dahilan ng pagkatawag, siya mismo. Hindi na tao ito eh. Tinatanong ko nga ang Lord sabi ko, Lord, hindi ko naman request na magpakita ka, naniniwala naman ako sa iyo. Tapos dinadala niya ako sa mga verses sa Bible. Kaya dyan nagpakita ako, sila yung mga apostle ko, hindi ka naging huli sa kanila. Yun. Yun ang lagi. Oo. Bishop, kasi po, grabe yung ginawa sa inyo ng Panginoon, Talagang miracle yon, and syempre very personal experience nyo yun. Paano po yung ibang, kasi you are a pastor and a bishop pa, syempre po, merong mga lumalapit sa inyo, nag-ask for prayer at hindi naman gumagaling, namamatay. So ano po ang sinasabi nyo? How do you minister to them? Yun po. Isa pa yun po sa tinatanong ko. After my encounter to God, siguro mga ilang days pa, may nangyari pa ulit eh.
sa mga naniniwala ng panaginip or vision, ito po ay totoo, ipagsusulit ko kung ako'y nagsisinungaling, totoo po ito. Nakita ko na naman yung pangyayari na nakatayo ako sa entablado. Ang daming mga lumpo na nandyan sa unahan. Pagkatapos may word na narinig ko, ipag-pray mo. Ako naman umakbang na nag-pray, pero sa dami napagod na ako at naghanap ako ng kasama, yung palang misis ko nandyan na sa tabi ko, saka yung missionary. Dahil actual na nagpe-pray na ako nung time na yon, vision. So, may inimpress sa akin ng Lord, magpe-pray ako sa mga may sakit. Pagkatapos lumipas na ilang araw, yun naman, biyanan ng anak ko, nagpapagamot dito sa Antipolo dahil may problema sa scoliosis, na accident, natumba, nagpapahilot, pabalik-balik, napagod na daw sa kapipila, dumalaw dito sa bahay. So, kwento niya, galing doon, masakit ang likod. Sabi ng Lord sa akin, mag-pray ka sa may sakit. At nung time na yon, kahit ako ay nagpapagaling pa lang, no? Yung habag ng Panginoon ramdam ko, pinag-pray over ko. At alam niyo ba nangyari? Nag-testimony kaagad. Gumaling siya kaagad. Pagkatapos, kinalingguan, bumalik sa church. Dahil sabi yung apo, Lola, kailangan bumalik ka kay Pastor Edward, pinag-pray ka, sabihin mo yung ginawa ng Lord sa iyo. Kaya nag-testify sa church, pinagaling ng Lord. So, ilang araw lang yun nung na-encounter ko siya, nangyari kaagad yung healing na yon. So, iniintay ko yung moment na yon. Ayun ngayon ay inaalagaan ko sa prayer. Ayun, inaalagaan ko. Okay, napaka-special ng calling sa inyo ng Panginoon, ano? Ng Opo. ministry po. Wow. Peggy, yan. So, ano po ang, if you were, tatanungin po namin kayo, no? Ano ang pwede nyong i-declare? How is God glorified sa mga nangyari sa buhay nyo? And even right now, how is God glorified? Yes, first of all, sa kalagayan ko na memory din ako ng, sabihin natin, no, na may disability, person with disability, no? So, nung ako ay wala pa kay Lord, marami kong sinisisi. Pero nung ako'y na kay Lord na, nagagawa ko na i-glorify ang Lord kahit meron akong scoliosis. Tanggap ko na ito Pangalawa, marami naman akong katangian na nagagawa na kahit may disable ako, sabi nga ng iba, daig ko pa yung iba. So, meaning to say, kung saan ako mahina, masasabi ko doon ako pinapalakas ng Lord. So, ngayon, fulfilled na ako. Perfect ako sa pakiramdam ko. Hindi ko na nakikita yung scoliosis ko. Kung ano man ang anyo ng katawan ko, kung ngayon pipilay-pilay pa ako, so masasabi ko, thanking God pa rin. Kasi yun ang pinakamahalaga Yun ang pinakamahalaga sa akin ngayon. Huwag mawala si Kristo kahit anong mangyari, kahit anumang kapansanan. Kahit anong problema, lang siya. Sa paglilingkod ko naman, Ma'am Peggy, dagdag ko, sa paglilingkod ko naman, dumating kasi yung point noon pag nag-preach ako, no? Grabe rin ang pakilala. Our guest speaker is small but terrible, revivalist, boldness speaker, totoo naman. Pero alam ko, mali yun Mali yun. Dumating din kasi ako dun sa point noon na sabi nila, Benhin in the Philippines. Umabot kasi ako sa ganun noon. Grabe rin healing ang gift sa akin noon. Pero hindi tama Naglo-glorify na ang tao Kaya ngayon, tinuruan ako ng Lord na magpakumbaba talaga. Kaya sabi ko, zero pa rin ako. Wala ako may pagmamalaki. Nabubuhay lang ako sa biyaya ng Panginoon. Pagdating naman sa posisyon sa mga pastor, sa totoo lang, kahit marinig ng maraming pastor ito, lagi akong pangunahin, nasa top lagi, leader lagi.
kinakainggitan ako, sinisiraan na ako. Hindi ko naman kasalanan eh. Pero noon lumalaban ako talaga. Pero ngayon natutunan ko na magpakumbaba, mag-forgive. Kasi ang Lord lang dapat mag-glorify. Iyon ang naging buhay ko. Pagdating naman sa educational attainment, ito hindi alam ng iba, hindi ko sinasabi ito. Lahat na ata ng award natanggap ko na, Commodore ako, natanggap ko yan. First star, no? Naging kernel din ako sa ibang organization, sa Taok IG, no? Pagdating sa pag-aaral, na-achieve ko na ang doctorate, Doctor of Philosophy. Lahat natanggap ko naranasan ko na yan eh. Pagdating naman sa mission, sa church, local, international, di man ako magaling mag-English, pero kahit paano average naman, naranasan ko lahat yan eh, palakpak ng tao. Pagdating naman sa pera, nagtrabaho din ako dati sa custom, naranasan ko rin mabuhay ng masagana, pero wala din lahat eh. Pero ngayon alam ko isa lang ang kayamanan, isa lang ang ligaya, isa lang ang satisfaction of life, ang Panginoon Yesus. Pagdating naman sa politics, kikilalanin ba naman ako ng consultant ng Congress? Hindi ko naman hinanap yun eh, pero binigyan ng Lord yun, pero termino lang ako. Pagdating naman sa Angono Rizal, sa dami-daming pastor, kinilala kong spiritual advisor ng mayor. Kaluwalhatian sa Diyos lahat. Pagdating sa malaking school sa Angono Rizal, sa Holy Deliverance Integrated Christian School, sa dami-daming pastor, kinuha akong spiritual advisor. So sabi ko, Lord, lahat ito'y regalo mo, hindi ko hinanap, nagpapakumbaba ako, binuhay mo ako by faith, pero ngayon ito kahit ako'y na-stroke, binuhay mo pa rin ako, back to normal, maglilingkod pa rin ako, dalhin mo ako kahit saan, kahit sa ibang bansa, I'm willing to go. At pangako mo, sasamahan mo ako. Yun. Kaya thanking God, alam niyo itong pag-imbitahan niyo sa akin, I believe ito na po ang beginning ng fulfillment na mag-testify ako yung goodness of God sa madla na sinabi ni Jesus, my son Edward, go and testify about me. I will restore you, I will heal you, I will remove all your pain and go back to ministry and glorify my holy name. So ayun po masasabi ko, thanking God, thank you Ma'am Peggy. So thank you po sa kay Sir Moises. Thank you sa mga nakikinig, sa mga may kapansanan na katulad ko. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Ang Diyos ay buhay. Ako sa totoo lang, kahit may kapansanan ako, never na tinanggap ko noon na may kapansanan ako. Kaya hindi ako pumipila sa may kapansanan, hindi ako kumukuha ng ID. Sabi ko, normal ako. Pero ngayon proud ako, kahit ako may kapansanan. I'm so very proud. Pero ngayon may ID na ako ha. Tanggap ko na eh. Kasi nasabi ko na sa madla, God is good. Amen. Ma'am, umover na ako. Naku, napakaganda po kasi ng kwento niyo. Pero you know what, para po sa mga nakikinig, yun po ang, syempre may kanya-kanya tayong miracles coming from the Lord. And that is the miracle that came from the Lord to Pastor Edward, no? So sa amin pong mga nakikinig, maraming salamat po sa nawa po ay itong testimonya na to ay kayo po ay na-bless. Sapagkat totoo naman po ang Diyos at Diyos lamang po ang talagang ating sandigan at wala ng iba. O Ate Raquel? Yes, maraming salamat po Bishop Edward sa mga na-share ninyo. Sana po marami ang mga lumakas ang pananampalataya, lumakas ang loob, na kahit may disability, pwede naman palang gamitin ng ating Panginoon. Ayan po, natapos na naman ang ating pagsasama-sama dito sa programang God is Able. Maraming salamat mga kaagapay sa inyong pakikinig at ito po ay serbisyong PWD natin. Ako po si Raquel Camolando. At ako po si Peggy Lotto. Kami po ang programang God is Able. Laan ay katatagan at pag-asa sa mga Filipinong PWDs at kagaya po ng inyong naririnig sa aming pagpatatapos. Ito po ay aming laging sinasabi from disability to possibility. Marami pong salamat. Thank you Pastor Edward and thank you sa aming mga FSLI. God is able. From disability to possibility.